Musta mga brad? Halina't magbalik tanaw sa mga lumang larawan dito sa Pilipinas na nakunan pa mag-iisang siglo ng nakararaan. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang mga lumang larawan sa ating bansa ay sumasalamin sa itsura ng ating kasaysayan. Pinapaliwanag nito kung anong pamumuhay ang meron noon at dito natin maikukumpara kung mas masaya ba ang buhay sa panahon ngayon kaysa sa dati. Ngayon, isa-isayin natin at balikan ng mga lumang larawan dito sa Pilipinas. Simulan na natin. Ito ang larawan ng US Army personnel sa Malinta Tunnels. Ang tunnels na ito sa koridor ay merong 1,000 bed hospital, merong headquarters ni General Douglas MacArthur at seat ng Government of the Commonwealth of the Philippines. Ito naman ang pagsunog sa Malolos Cathedral na headquarters ni Emilio Aguinaldo noong Philippine-American War. Kuha ito noong 1899. Ito naman yung larawan ng mga sundalong Kastila sa Pilipinas noong late 1890s. EDSA Guadalupe Bridge, wala pang MRT dito. Malolos Railway Station. Ito ang Marikina River noon. Marami pang naglalaban yan dahil sa linis ng tubig. Kuha ito noong 1940s. Ito naman ang huling larawan na magkakasama ang pamilya ni Elpidio Quirino. Pinagpapaslang kasi ng mga Japanese troops ang kanyang buong pamilya noong February 9, 1945. Ito yung nung kasagsagan ng Battle of Manila. Matapos ang World War II, nahalal at nagsilbi sa bayan si Elpidio Quirino bilang pang-anim na presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito naman ang larawan noong 1954 ng isang national scientist na si Gregorio Zara na tinites ang kanyang imbensyon na two-way video telephone. Ito sana magsisilbing kauna-unahang video call sa ating bansa noong 1954. Ang video phone na ito ay gamit ang tinatawag na Photophone Signal Separator Network. Kaya nga lang, hindi ito bumenta at sinuportahan ng gobyerno noong araw. Yan naman ang Taft Avenue, Manila. Ito naman ang simbahan ng Manawag, Pangasinan bago ang World War II. Ito ang Market Day o tinatawag na Huwebesan. Kuha ito noong late 1800 sa Jaro, Iloilo. Ito naman ang kuha ni General Emilio Aguinaldo nung bumalik ito sa Pilipinas mula sa Hong Kong para tuluyan ng patalsikin ang gobyerno ng Espanya at itatag ang Republika ng Pilipinas. Ito naman yung tinatawag na bayanihan. Ganito ginagawa kapag maglilipat ka ng bahay. Dahil bahay kubo lang ang tahanan noon, madali lang itong buhatin. Dahil ang mga kapitbahay mo ang tutulong sa'yo para magbuhat sa bahay mo. Noon, usong-uso yung lipat bahay o buhat bahay. Pero ngayon, mas nauso na ang akyat bahay. Ito ang De La Salle University na itinatag noong June 16, 1911. Ito naman ang Colegio de San Juan Letran. Itinatag ito noong 1620. Colegio de Santa Isabel na itinatag noong October 24, 1632. Ito naman ang Eskwela Municipal de Manila o mas kilala ngayon bilang Ateneo de Manila. Itinatag ito noong December 10, 1859. Yan naman ang UST o University of Santo Tomas. Kilala ito bilang pinakalumang universidad sa buong Pilipinas. Itinatag ito noon pang April 28, 1611. Ito naman ang original structure ng San Nicolas de Tolentino Parish na itinatag pa noong 1850. Yan naman ang Santa Mesa Manila Stop and Shop. Sa taas ay kuha noong 1940s, habang sa ibaba naman ay kuha noong 2020. Larawan naman ito ng ating mga flight attendant sa Philippine Airlines na kuha noong 1953. Ito ang Luneta at Manila Bay Swimming Beach sa Manila. Kuha noong late 1900s. Wala pang tambak na basura dyan. Ganito naman ang soft drinks na nakalata noong 1930s. Yan ang Pepsi Cola at ito naman ang Coca-Cola.
Isa ito sa kalye sa Bacoor, Cavite. Kuha ito noong 1899. Yan naman ang Divisoria. Mula noon hanggang ngayon sobrang busy talaga. Ito naman ang Escolta na main shopping street sa Manila noong 1942. Ito ang larawan ng aktres na si Nida Blanca noong 1950s. Masalimutang pagkamatay nito, pero hindi natin pag-uusapan yan ngayon. Anyway, sa mga di nakakaalam, si Nida Blanca ay naging instrumento para sa pagsuko ng mga rebelding Hooks o Hukbalahap, nang ibig sabihin ay hukbong bayan laban sa Hapon noong 1948 at 1954. Nung time na yun, nanawagan ng gobyerno na sumuko na ang grupo ng Hooks. Ang gusto ng rebelding grupo magkaroon ng pag-uusap at gusto nila na magkaroon ng mediator para sa pag-uusap na gagawin. Ito ang matindi. Sila pa ang namili ng mediator at ang napiling mediator ng rebelding grupong ito ay ang artistang si Nida Blanca. Kita nyo naman kung gaano kaganda si Nida Blanca noong araw. Si Nida Blanca ay anak ng Filipina at American soldier. Siyempre, inimbitahan ng gobyerno si Nida Blanca kung okay ba sa kanyang maging mediator. Si Nida naman ay hindi nagdalawang isip na gawin ang trabahong ito. Kumbaga, hindi na niya inisip ang sarili niyang kaligtasan. Dahil sa pagpapakumbaba at katapangang pinakita ni Nida Blanca nung nakikipag-usap ito sa leader ng Hooks na si Luis Tarok na leader ng Hooks na tinatawag na Supremo, naging magkaibigan si Nida Blanca at itong si Luis Tarok at sumuko ang grupo sa gobyerno. Kaya nung time na yon, talagang umani ng samot-saring papuri si Nida Blanca. Hindi lang dahil sa matagumpay na misyon niya, kundi dahil natulungan niya rin ang mga rebelde na makabalik sa kanilang normal na buhay sa ating society. Noong taong 2001, bagamat wala na si Nida Blanca, binigyan parangal ito ng Kongreso, hindi lang dahil sa malaking ambag nito sa industriya ng pelikulang Pilipino, kundi dahil sa katapangan nito nung naging informal government peace negotiator ito sa grupo ng Hooks o Hukbalahap. Ito naman ang larawan ng ilang residente sa lugar ng Palanyag. Ang lugar ng Palanyag ay kilala na ngayon bilang Parañaque City. Ito ang jeep noong 1957, biyaheng Quiapo at Espanya. Kuha naman ito sa Cordillera Region noong 1885. May kita ang mga kababaihan na nagbabayo ng palay. Ito naman ang larawan ng mga gwardya sa Cavite noong 1900s. Yang armas na may gulong, ang tawag dyan ay Gatling gun na naimbento ng American inventor na si Richard Jordan Gatling noong 1861. Isa yan sa dahilan kung bakit nahirapan ang mga katipunero noon na labanan ng mga Amerikano. Ito ay dahil advance ng kanilang masandatan noon pa man. Kaya imagine sa panahon natin ngayon kung gaano nakalakas ang mga armas ng Amerikano ngayon. Ito naman ang Spanish Infantry na nakahanay sa Luneta noong 1895 na naka-uniforme. Kuha naman ito noong 1900s, isang Pinoy na hawak-hawak ang kanyang pinakamamahal na panabong na manok. Ito naman ay larawan ng military review ni General Charles Burnett sa PMA o Philippine Military Academy na ginanap sa Teachers Camp sa Baguio noong November 19, 1938. Ito naman ang larawan sa naganap na The Battle of Manila noong 1945. Ito yung digmaan sa pagitan ng Hapon at Amerikano na naganap sa Manila. Dahil aware yung mga Hapon na re-resbakan sila ng mga Amerikano, sinulit na nilang pamiminsala sa mga Pilipino. Larawan ng Pinay sa San Miguel, Bulacan. Ito'y kuha noong 1916. Ito naman ang kuha ng mga beauty queen sa naganap na 7th Annual Beauty Show noong 1933 Manila Carnival. Nandyan si Miss Philippines, Miss Luzon, Miss Visayas at Miss Mindanao. Ang larawang ito ay kuha noong July 1970. Sila'y mga katutubong Pilipino mula sa South Cotabato, Mindanao. Ito naman ang monumento ni Andres Bonifacio na mas kilala sa tawag ngayon na monumento na matatagpuan sa Caloocan City. Dinisenyo ito ng national artist
na si Guillermo Tolentino para pagbibigay pugay at pag-alala kay Andres Bonifacio sa paglaban nito sa independence ng bansa laban sa mga Kastila. Ito naman ang aerial view ng Bonifacio Monument o monumento sa Caloocan. Nakunan nito noong December 28, 1932. Ito naman ang larawan sa kalye ng Plaza Goiti sa Maynila. Nakuha noong 1920s. May kita rito kung gaano pa kapormal ang pormahan dati ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Kastila. Ang larawang ito ay nakunan noong 1900s. Siya ay cigarette vendor noong araw. Sedula noong 1906. Ito ang istasyon ng tren sa Angeles, Pampanga noong 1900s. Shipping sa Pasig River, Manila noong 1920s. Ito naman ang Tranvia Electric Streetcar na nawasak dulot ng World War II. Kuha ito noong March 20, 1945. Ang Tranvia ay nagsilbing kauna-unahang railway transport dito sa Pilipinas. Nag-operate ito noong April 5, 1905. Ito naman ang dating palasyo ng Sultan na matatagpuan sa Holosulu. Larawan ng ice cream vendor o mamang sorbetero noong 1900s. Ito na yung pagdating ng Amerikano sa Pasig River para labanan ang mga Hapon sa The Battle of Manila. Ito naman ang larawan ni Nelly Baustid katabi si Antonio Luna. Si Nelly Baustid ang babaeng pinag-agawan ni Antonio Luna at Jose Rizal na halos magpatayan na sila para lang sa babaeng ito. Ito naman ang Calle Sebastian na kilala na ngayon bilang Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Kuha ito bago ang The Battle of Manila noong World War II. Larawan ng Plaza Miranda noong 1940s. Ito naman ang Manila South Road noong 1937. Ito yung mga estudyanteng Pinay noong panahon ng pananakop ng Amerikano. Ito ang larawan ni Juan Ponce Enrile noon sa UP Law Class of 1953. Ito naman ang itsura ng Araneta Coliseum sa Cubao noong 1962. Masyado pang madamo noon dito. Ito naman ay kuha sa Cebu noong 1945 nung sumuko ang mga Japanese nurses sa otoridad. Kuha sa Binondo Street sa Manila noong 1900s. Ito naman ang entrance ng Fort Santiago, Manila. Ito naman ang Town Plaza sa San Pablo, Laguna na ang larawan sa taas ay kinunan pa noong 1934 at sa baba naman ay taong 2014. May kita sa kaliwa ang puno ng mangga na halos 100 years nang nakatayo. Munisipyo sa Tanza, Cavite. Shell Gasoline Station sa Davao, kuha noong 1935. Nutriban noong panahon ni dating Presidente Marcos. Ito naman ang EDSA noong 1959. Monumento ni Rizal noong 1949. Wala pang mga gusali niyan sa likod. Quiapo Church, Manila noong 1941. Astig pa talaga ng mga kotse noon. San Miguel Corporation. Nagsimula itong may tatag noong 1890. Kilala pa ito noon sa pangalang Fabrica de Cerveza de San Miguel. Hindi lang ito kauna-una ang paggawaan ng alak sa Pilipinas, kundi maging sa buong Southeast Asia. Ito naman ang Luzon Brokerage Corporation na itinatag pa noong 1945. Ngayon, kilala na ito bilang LBC, Hari ng Padala. Cubao, Quezon City, kuha noong February 19, 1955. Ito naman ang Boy Scout Building noong 1954 sa Cebu. Ito ang itsura ng Ermita, Manila noong 1887. Bahay kubo pa talaga ang mga tirahan noon. Larawan ng Ilog Pasig. Sa itaas, yan yung Ilog Pasig na kuha noong 1870s. Ito naman ang JP Rizal Street sa Makati, nakuha noong 1926. Larawan ng EDSA Buendia Crossing noong 1850s. Santa Cruz Church, Manila noong 1907. San Agustin Church, Intramuros, Manila, kuha noong 1940s. May kita sa tabi ang San Francisco Church at sa likod nito ang Manila City Hall. Escolta Bridge at Canal sa Manila, kuha noong late 19th century.
Ito naman ang Taft Avenue noong 1900s. Ateneo de Manila sa Intramuros. Kuha noong 1887. Ito ay piano class. Ito naman ang Parañaque noon. Kuha ito nung panahon ng mga Amerikano, early 1900s. Bahay kubo pa mga tirahan dito sa lugar. Alam nyo, mahirap talaga timbangin kung mas okay ba ang buhay noon sa ngayon. Hindi rin natin masabi na mas okay ngayon kaysa dati. Noon walang polusyon, sariwa ang hangin, mas simple ang buhay dahil wala pang technology. Kaya nga lang ang problema noon, matitindi na ang mga nangyaring giyera sa bansa. Andyan yung sinakop tayo ng Kastila, Britanya, Amerikano at lalo na ng Hapon noong World War II. Plus yung mga naglitawang rebeldeng grupo na komunista. Tsaka kung may pandemic ngayon, may pandemic na rin noon. Andyan yung Black Death, Spanish Flu, Plague of Justinian at marami pang iba. Kung ikaw ba, mas gugustuhin mo ba mabuhay sa panahon noon? Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.